Isang mapagpalang araw sa iyo, kakilabot. Dahil sa mga napapakinggan kong mga kwento at karanasan na ibinabahagi sa inyo ng inyong mga sender, ay naengganyo na rin ako na magbahagi ng aking karanasan patungkol sa mga aswang. 8 taon pa lamang ako nang maulilang lubos. May kaya ang pamilya namin. Sanay ako na nakukuha ko lahat ng gusto ko at naaalagaan ako ng maayos. Pero nang sabay na mamatay ang aking mga magulang dahil sa isang car accident, ay naiwan ako sa pangangalaga ng aking tiyuhin. No choice ako kasi wala namang ibang kapatid si Papa. Malayo rin ang pamilya ni Mama, ni hindi nga nakapunta ang mga ito noong burol at libing. Lahat ng mga ari-arian na naiwan ng aking mga magulang ay kinuha ng aking tiyuhin. Ibinenta nila ang bahay namin sa murang halaga, maging ang 2 pang sasakyan. Iyon daw ang kabayaran sa pagkupkop at pag-aalaga nila sa akin. Dahil sa murang edad, ay puro pagsang-ayon lang ako sa kagustuhan nila, lalo na't wala naman akong ibang mapupuntahan at hindi ko pa kaya ang aking sarili na buhayin mag-isa. Masama ang loob ko sa tiyuhin ko dahil hindi man lang niya ako magawang ipagtanggol sa asawa niya sa tuwing sinasabihan ako nito ng masasakit na salita at madalas na pagbuhatan ng kamay. Bilang bata, iniiyak ko na lang ang lahat at sabik na tumanda kaagad upang makaalis na ako sa bahay nila na tila impyerno para sa akin. Pero kahit nagkaedad 17 na ako, ay hindi pa rin ako nakakaalis sa puder nila at nanatiling kaawa-awa at tinitiis ang lahat. Aalis ako, Paulo. May pupuntahan akong mahalagang okasyon. Linisin mo tong bahay ng maigi at magluto ka na rin ng pagkain nyo. Baka dumating ang Tia Lena mo, masermonan ka na naman. Tiyo, pwede bang magluto na lang po ako ng pagkain? Pero hindi na ako maglilinis ng bahay. Masama po kasi ang pakiramdam ko eh. Kahapon pa po ito. Ang sabihin mo, tinatamad ka lang. Sinusumpong ka na naman ng katamaran mo. Marami kang dahilan kapag inuutusan ka. Maglinis ka. Kalalaki mong tao, iniinda mo ang kaunting sakit ng katawan? Wala na akong nagawa kundi ang tumango na lamang sa kanya habang hinihilot ko ang aking sentido. Pagkaalis nga niya ay kaagad na akong nagluto ng pagkain. Baka dumating na ang Tia Lena at abutan akong hindi pa nagluluto. Mainit pa naman ang ulo nun sa tuwing natatalo sa sugal. Pinilit ko na ring maglinis ng bahay kahit masama talaga ang pakiramdam ko ng araw na iyon. Alam ko kasi na madadagdagan lang ang sakit ng katawan ko kapag hindi ako naglinis. Sampal at hampas na naman kasi ang matatamo ko sa asawa ng aking tiyuhin. Nang makalinis ako ng bahay ay nahiga na ako sa sopa upang makapagpahinga. Gusto kong matulog para mawala ang sakit ng ulo ko. Subalit hindi pa man ako nakakatulog ay biglang bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Tia Lena. Gulo-gulo ang buhok nito na mukhang nakipagsabunutan. At hindi nga ako nagkamali. Nakipag-away ito sa mga kalaro niya sa sugal dahil dinaya raw siya ng mga ito. Nagdadadakdak ito habang papunta sa kusina. Kumuha ito ng tubig at bumalik sa akin. Aba, ang sarap ng buhay mo Pahiga-higa lang. Nakaluto na po ako ng tanghalian at nakapaglinis na po ng bahay, Tia. Kaya po ako nakahiga kasi po masama ang pakiramdam ko. Masakit po ang ulo ko maging ang likod ko po. Ang dami mong satsat. Wala akong pakialam kahit buong katawan mo pa ang masakit. Ayaw kong makita kang nakahiga lalo na't kapag ganitong mainit ang ulo ko. Paghainan mo ako ng pagkain. Nagugutom ako. Dalian mo. Ang bagal mo. Opo. Tatayo na po. Pesteng buhay to. Laging natatalo sa sugal. Palibhasa may malas sa buhay ko. Tuwing natatalo na lang siya ay ako ang sinisisi niya kahit wala naman akong kasalanan sa kanya. Pero sanay na ako sa kanya. Ang ginagawa ko na lang ay pinapadaan ko sa kanang tainga at pinapadaan sa kaliwa. Hindi na bago sa akin ang mga ganoong salita na halos araw-araw kong naririnig. Hanggang sa mapaghainan ko nga siya ng pagkain ay salita pa rin siya ng salita.
Pagkatapos niyang kumain ay umakyat na siya sa kwarto. Iyon din ang naging pagkakataon ko upang matulog. Nagising na lamang ako sa malakas na pagbuhos sa mukha ko ng tubig. Ubo ako ng ubo dahil pumasok iyon sa ilong ko. Puro pagbubunga nga ni Tia ang naririnig ko. Pero wala akong naiintindihan. Ito rin ang unang beses na sumagot at nagalit ako sa kanya. Ano ba? Talaga bang napakasama ng ugali mong matanda ka? Aba, at sumasagot ka na sa akin ngayon? Lapastangan ka! Hindi kita gustong sagutin dahil asawa ka ng tiyuhin ko. Pero sumosobra ka na. Hindi ka nakarespe-respeto. Hindi porket nakatira ko sa bahay nyo, ay hayop na lang ang turing nyo sa akin. Baka nakakalimutan nyo, nagpasasa kayo sa pera at ari-arian ng mga magulang ko na dapat napunta sa akin. Napakasama ng ugali nyo. Mula pagkabata ko, minaltrato nyo na ako at ginagawang katulong. Matagal ko lang dapat ginawa to eh. Ang sagot-sagutin ka? Ang kapal ng mukha mo! Ikaw pa ang may ganang magmalaki! Hoy! Kung hindi sa amin, baka matagal ka nang sumunod sa mga magulang mo sa hukay! Kung hindi rin sa pera namin at ari-arian, wala rin kayo ngayon. Lubog sa utang dahil sa sugarol kang matanda ka. Malakas na sampal ang natamo ko sa kanya. Pero tinitigan ko lang siya ng masama at lumabas ako ng bahay. Sumunod naman siya sa akin at pilit akong pinababalik. Pero hindi ko na siya pinapansin. Sige! Lumayas ka! Akala mo ba may pupuntahan ka? Wala! At hinding-hindi ka na namin pababalikin dito. Mabuti nga yan eh. At umalis ka na dito, malas! Salot! Wala kang kwenta! Matyempohan ka sana ng aswang at kainin para tuluyan ka ng hindi makabalik dito. Hinayaan ko na lang na sumigaw ng sumigaw hanggang sa tuluyan akong makalayo sa kanya. Lakad lang ako ng lakad kahit hindi ko alam kung saan ako tutungo. Pero ang sarap pala sa pakiramdam kung makalaya ka sa kanila. Ang nasa isip ko na lang nun ay bahala na sa akin ang Diyos. Dalhin sana niya ako sa taong makakatulong sa akin kahit manilbihan na lamang ako sa kanya. Maya-maya lamang ay biglang kumulimlim at lumakas ang hangin. Tila nakikisabay ang panahon sa nararamdaman ko. Hanggang sa pumatak na nga ang ulan. May kasama na rin kulog at paggidlat. At tuluyan na ngang lumakas ang ulan, kaya kailangan kong makisilong sa kubo na nakita ko. Pero huli na, dahil basang-basa na ako sa ulan. Nakailang katok pa ako sa pinto at nagbabaka sakaling pagbuksan ako. Pero parang walang tao dahil walang nagbubukas. Kaya naman napaupo na lamang ako sa tapat ng pinto habang yakap ang sarili at giniginaw. Narinig ko naman ang pagbukas ng pinto kaya napatayo ako agad. Aba, may tao pala rito. Sino ka, iho? Halika, tumuloy ka. Basang-basa ka ng ulan. Maraming salamat po, Lolo. Akala ko walang tao rito. Nakatulog kasi ako. Pasensya na. Taga saan ka ba? Tanong niya sa akin habang pumapasok ako sa bahay nila. Diyan lang po sa kabilang baryo, Lolo. Bakit naman napadpad ka dito? Sinong sadya mo? Wala po, Lo. Ang totoo po kasi niyan, umalis ako sa amin. Ang ibig mong sabihin lumayas ka sa inyo. Naglayas ka, ganun ba? Alam mo bang hindi magandang gawain ang paglalayas? Wala na po akong mga magulang. Matagal na silang patay. Sabay po silang namatay sa aksidente. Kaya naiwan po ako sa pangangalaga ng tiyuhin ko. Ang kaso nga lang po, kung yung mga magulang ko ay napunta sa langit, ako naman po ay napunta sa impyerno. Diyos kong bata ka, bakit mo naman nasabi yan? Huwag mong sabihin na pinagmamalupitan ka ng tiyuhin mo. Ganun nga po, Lolo. Lalo na po yung asawa niya. Puro masasakit na salita po at pananakit ang natatamo ko ron mula ng bata ako. Malupit po sila sa akin na para bang hindi nila ako kaano-ano. Masahol pa po sa hayop ang turing nila sa akin. Kahit wala po silang anak, ay hindi naging anak ang turing nila sa akin.
Ay nako, sadyang may mga ganyang kamag-anak talaga. Sabi nga ng iba, mas mabuti pang tumira ka sa ibang tao kaysa sa kamag-anak. Kasi yung ibang tao, ituturing tayong pamilya. Samantalang ang kamag-anak natin ay ituturing tayong ibang tao. Mas lalo akong nalungkot dahil sa sinabi niya, pero mas pinili kong ngumiti sa kanya. Pinaupo niya ako sa upuan niyang gawa sa kahoy at kawayan. Pumasok din siya sa loob ng kanyang silid at paglabas niya ay may dala na siyang damit at short. Eto iho, magpalit ka muna, baka magkasakit ka. Manggagamot ka po? Oo, isa akong albularyo at isang... Ano po, Lolo? Hayaan mo na yon. Biro lang yon. Sige na, magbihis ka na. Nagkakape ka ba? Opo, nagkakape po ako. Sige at ipagtitimpla kita para mainitan niyang sikmura mo. Napangiti na lamang ako. Ito kasi ang unang beses na napagsilbihan ulit ako. Mula kasi nang mawala ang mga magulang ko, ay ako na ang nagsisilbi kina Tiyo. Mukhang dininig ng Diyos ang mga dasal ko. Napakasarap ng pakiramdam. Nagmadali nga akong magbihis sa isang silid na natatakpan lamang ng kurtina. Pagbalik ko ay nagtitimpla na siya ng kape. Lo, ano nga po palang pangalan mo? Hindi ko nga po pala natanong kanina. Ako si Juliano. Pero tawagin mo na lang akong Lolo Julio. Yan ang tawag sa akin ng mga tao at mga pasyente ko. Eto na pala ang kape mo. Marami pong salamat. Ako naman po si Paulo. May gusto lang po sana akong itanong. Ano yon? Nako, huwag lang mat ha. Mahina ang matanda dyan. Hindi po, Lo. Ang itatanong ko lang po sana kung maaari akong mamalagi pansamantala dito sa bahay nyo. Pangako po, hindi po ako magiging pabigat. Tutulong po ako sa mga gawaing bahay. Masipag po ako. Saka taga-abot na rin po ng mga kailangan mo kapag nanggagamot ka. Kung wala ka talagang matitirahan, bakit hindi? Sige, ayos lang sa akin na dumito ka kahit kailan mo gusto. Ang araw nga pala ng panggagamot ko ay Lunes, Miyerkules at Linggo lang. Yung mga araw na hindi ko nabanggit ay siyang araw ng pagtitinda ko ng isda sa palengke. Napansin ko rin na marami siyang mga gulay at prutas, kaya tinanong ko kung saan iyong galing. Sinabi nga niya na ibinibigay yun ng mga nagpapagamot sa kanya. Kung hindi raw kasi prutas o gulay, ay mga buhay na hayop ang ibinibigay sa kanya. Hindi rin daw siya tumatanggap ng salapi bilang kabayaran sa panggagamot niya. Habang kami ay nagkakape, nagkwento si Lolo Julio. At ako naman ay nakangiting nakikinig sa kanya. Ganoon pala ang pakiramdam na mayroon kang lolo. Ang saya, ang sarap sa pakiramdam. Sa bawat kwento niya ay namamangha ako sa kanya. Alam kong totoo lahat ng yon at hindi kayabangan lamang. Pero may ikwinento siya na ikinagulat ko at hindi ko akalain na totoo pala ang mga aswang. Totoo po ba talaga ang mga aswang? Oo naman. Marami na akong nakaengkwentrong mga aswang. Hindi lang yon, pati na ang mga engkanto at mga maligno. Ang galing naman po. Napapatay mo po ba silang lahat? Ang aswang ba? Oo naman. Isa akong manunugis ng mga aswang. Alam ko rin kung aswang ang kausap ko. Gaya mo, alam kong may lahi kang aswang. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya at kinilabutan din ako. Lo, grabe ka. Wala akong lahing aswang ha. Biro lang. Pinapatawa lang kita. Buti naman at tumigil na ang ulan. Gabi na. Magluluto na ako ng ating hapunan. Tutulong po ako. Sige, kung yan ang gusto mo. Halika, sumunod ka sa akin sa kusina. Papunta pa lamang sana kami ng kusina nang may biglang kumatok sa pinto. At sumisigaw ito mula sa labas. Sinisigaw ang pangalan ni Lolo Julio.
Mukhang may magpapagamot. Hindi naman araw ng panggagamot ko ngayon, lalo na't gabi na. Sumunod nga ako sa kanya palabas, at pagbukas niya ng pinto ay may 2 lalaki roon at isang babae. Hawak nila sa braso ang buntis na babae habang sugatan ito. Pumasok kayo, dali! Ano ang nangyari sa kanya? Sumagot naman ang isa sa mga lalaking kasama nito at sinabing inatake raw ng aswang habang naglilinis ng bahay. Napakaagang umatake ng aswang na yan ah. Napakahaba at napakalalim ng sugat niya. Ipaupo niyo siya rin at kukuhanin ko yung mga panggamot ko. Nagpapalit-palit naman ang tingin ko sa kanila. Awang-awa ako sa babae. Talagang tumutulo ang mga dugo nito sa braso at hinang-hina na rin siya. May mga kalmot din siya sa mukha. Pagkatapos ko siyang gamutin, bibigyan ko rin siya ng proteksyon para hindi na siya lapitan pa ng aswang. Saka palibutan niyo rin ang bahay niyo ng mga asin at mga bawang. Paniguradong babalik na naman yon hanggat hindi niya nakukuha ang sanggol sa sinapupunan nito. May mga malalapad na dahon din si Lolo Julio at isang bote na puno ng langis. May mga balat ng kahoy ang loob nito. Pagkatapos niyang umusal ng mga dasal, ay nilinis na niya ang mga sugat ng buntis at pinahiran ito ng langis. Tinapalan din niya ng mga dahon. Tumigil naman ang pagdurugo ng mga sugat. Maya-maya nga lang ay tumayo siya at nagpunta sa kanyang silid. Paglabas nga nito ay may dala na itong isang bagay na nakahati sa puting tela. Iniabot niya ito sa lalaking kasama ng buntis at sinabing isa itong mutya ng bawang. Matatakot daw di umano ang mga aswang dito. Gamitin niyo ang pardible. Ilagay niyo sa damit niya. Pangontra yan sa aswang. Kapag nagpapalit siya ng damit, siguruhin yung maililipat niyo rin yan. At yun iba ko pang bilin, gawin niyo rin. Nagpasalamat naman ang lalaki at sinabi niyang gagawin niya ang lahat ng sinabi ni Lolo Julio. Humingi rin ito ng pasensya dahil wala silang maibibigay. Ano ka ba? Ayos lang yon. Walang problema. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Pero kung nangangamba kayo, maaari ko kayong ihatid para masiguro na rin na ligtas kayo. Labis naman ang pagpapasalamat ng mga ito at nagpahatid nga sila kay Lolo Julio at naiwan akong mag-isa sa bahay. Habang wala si Lolo Julio ay nababalot ako ng takot. Mula nang malaman kong totoo pala talaga ang mga aswang, ay natakot na rin ako sa kanila at iniisip na baka maging ako ay atakihin ng mga ito. Nasa kalahating oras na mula nang umalis si na Lolo Julio pero hindi pa rin ito nakakabalik nang may biglang kumalabog sa yero. Kasing bigat iyon ng tao. Pakiramdam ko ay nanigas ako sa labis na takot. Hindi ako makagalaw. Sana'y pusa lang. Sana pusa ka lang. Ayoko na. Natatakot ako dito. Mas nakakatakot pa kay Latiyo. Mahinang wika ko habang nakatakip sa mga mata ko ang aking mga palad. Nang may biglang bumukas ng pinto, pag-alis ko ng kamay ko, ay nakita ko ang isang nakakatakot na nilalang. Mahahaba ang mga kuko nito mula sa mga kamay at mga paa. Wala rin itong suot na kahit anong saplot. Patulis din ang mga tenga at kulubot ang balat. Naglalaway din ito. Napahagod pa ako ng tingin bago ko napagtanto na isa itong aswang. Habang humahakbang naman siya, ay umatras naman ako. Nanginginig ako sa takot at hindi ko na nga namalayan na nakaihi na pala ako sa short na ipinahiram sa akin ni Lolo Julio. Nasaan si Julio? Sigaw nito at bakas sa muka ang labis na galit. Ako naman ay hindi makapagsalita. Pakiramdam ko ng mga sandaling iyon ay nalunok ko na ang aking dila at nagsara ang aking mga panga. Tinatanong kita, nasaan ang matandang albularyo? Ang albularyo na hadlang sa aming mga aswang. Hindi ko po alam.
Pakiusap, huwag mo akong sasaktan. Naligaw lang po ako rito. Diyos ko, iligtas mo po ako. Huwag ka nang lumapit sa Diyos mo. Hindi ka nun kayang iligtas. Walang Diyos, bata. Kung wala rin dito ang albularyong yon, mas mabuting ikaw na lang ang kuhanin ko. Tamang-tama, gutom na ako. Medyo matagal na rin nang huli akong kumain ng lamang loob ng tao at makainom ng dugo. Inilabas nga nito ang mga matutulis niyang mga ngipin. Napakarumi nito na tila nilulumot na. Takot na takot ako at iniisip ko na iyon na ang katapusan ko. Wala bang ibang makapangyarihan sa Diyos? Walang mas malakas sa Kanya? Hindi man siya bababa dito para iligtas ako, pero alam kong magpapadala siya ng tao na magliligtas sa Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang biglang dumating si Lolo Julio. Hinampas niya ng buntot pagi ang aswang at umusok ang parte ng katawan nito na tinamaan. Walang hiya ka talaga! Papatayin kitang matanda ka! Aray! Sigaw ng aswang at lumundag ito upang atakehin si Lolo Julio. Pero mabilis niya itong naiwasan at muling hinampas ng buntot pagi ang aswang. Tinamaan ito sa batok, kaya muling umusok at sumigaw ng malakas. Akala mo kaya mo ako? Akala mo mapapatay mo ako ng ganun-ganun lang? Nagkakamali ka. Hindi ang gaya mo ang makakatalo at makakapatay sa akin. Muli na naman niyang hinampas ito ng buntot pagi at buong lakas na sinuntok sa muka. Halos tumabingi ang muka ng aswang. Ako naman ay nanlaki ang mga mata dahil sa nasasaksihan ko. Hindi ko akalain na sobrang lakas pala ni Lolo Julio sa kabila ng kanyang edad. Hindi pa nagpapaawat si Lolo Julio. Dahil matapos niya itong suntukin sa muka, ay tinadyakan naman niya ito. Tumama ito sa pinto at halos masira iyon. Tinakbo pa niya ito upang malapitan niya kaagad. Nang makalapit siya, ay agad niya itong sinakal. Nagpupumiglas ang aswang at tumatama ang mga matutulis nitong kuko sa braso ni Lolo Julio. Kumuha ka ng asin, Paulo! Dali! Oo po, eto na po. Tumakbo ako patungo sa kusina at hinanap ko doon ang asin. Nang makita ko ito ay patakbo ulit akong bumalik kay Lolo Julio at iniabot ito sa kanya. Pinanganga niyang pilit ang aswang at tinaktakan niya ng asin sa bunganga. Bigla itong umusok at nagsugat ang bunganga ng aswang. Para itong inaagnas. Maya-maya lang ay nangisay na ito at binawian ng buhay. Papatayin niya raw ako. Kita mo nga, asin lang at namatay na. Samantalang ako, magkakasakit muna sa bato bago mamatay. Napakagaling mo palalo. Paano mo pong kinaya yon? Napakalakas mo. Nakakahanga ka po. Wala yon. Hindi pa nga ako pinagpawisan eh. Ikaw ba? Ayos ka lang? Buti at dumating ako kaagad. Kundi ikaw ang ginawa nitong hapunan. Oo nga po eh. Buti na lang po talaga at dumating kayo. Utang ko po sa inyo ang buhay ko, Lo. Nasa poder kita, kaya sagot kita. Halika, tulungan mo akong maghukay upang mailibing natin tong pangit na aswang na to. Lakas ng loob na sumugod dito sa barong-barong ko. Hindi naman pala kaya. Papatayin pa raw niya ako. Siya tuloy ang napatay ko. Natatawa na lang ako sa sinabi ni Lolo Julio. Lahat na lang kasi ng sasabihin niya ay nahahaluan niya ng biro. Pagod na pagod nga ako sa paghuhukay ng lupa sa likod bahay niya. Pero samantalang siya ay hindi man lang makitaan ng kahit konting pagod. Nang sapat na ang lalim ng hukay, ay inihulog namin ang aswang at kaagad itong tinabunan ng lupa. Hayan, may pataba na ulit ang lupa. Magluluto na ako ng pagkain natin. Sana naman ay wala ng abala. Abay, nagugutom na ako. Pagbalik namin sa loob ng bahay, ay naghanda na kami ng lulutuin.
Habang abala ako sa paghihiwa ng mga gulay, naisipan kong magtanong kay Lolo Julio. Alo, nasaan po pala ang pamilya mo? Ang mga magulang ko ba kamo? Abay wala na. Mahigit 4 na dekada nang nasa libingan. Pero kung asawa at anak naman ang tatanungin mo, wala ako niyan. Ibig mo pong sabihin, wala ka pong asawa? Hindi ka po nagkaasawa? Bakit po? Nagkanobya naman ako noon. Halos 3 taon din kami. Ikakasal na sana kami. Kaya lang nang mapamanahan na ako ng anting-anting ng tatay ko, ay hinadlangan niya. Ayaw daw niya na matulad ako sa ama ko na nakikipaglaban sa aswang. Tutol siya sa mamanahin kong mutya ng pangil ng kidlat. Tapos pinapili niya ako. Siya raw ba o ang mutya? Ang mutya po ang pinili mo? Ito po ba yung dahilan kung bakit may taglay kang kakaibang lakas pagdating sa pakikipaglaban, maging sa panggagamot? Oo, tama ka. Ang mutya ng kidlat nga ang pinili ko. Kahit mahal na mahal ko si Concepcion. Wala pinapili niya ako. Dahil ang kagaya ko raw ay wala raw katahimikan ang buhay. Tama naman siya dahil lagi akong nakikipaglaban sa mga aswang at nanggagamot ng mga may sakit. Nakulam man o nabarang. Ibig sabihin lang po niyan ay mas importante ang nakakarami kaysa sa sarili mong kaligayahan. Ganoon na nga. Iba pa rin ang nakakatulong sa kapwa. May kapalit man o wala. E di kung sakali man po na mawala ka na po rito sa mundo, sa mga pamangkin mo po ipapamana ang iyong mutya. Wala ni isa sa kanila ang gusto kong pamanahan ng mutya. Nararamdaman ko na hindi nila ito gagamitin sa kabutihan, kundi sa kasamaan at sa pansarili nilang kagustuhan. Iba kasi ang ugali ng mga pamangkin ko. Kanino niyo po ipapamana ang mutya, kung ganon? Basta, parang may nakita na akong magmamana nito. Dalian mo na sa paghihiwa niyang mga sitaw at nang mailuto ko na. Nagmadali na rin ako sa paghihiwa. Nang makakain na kami, ay ako na ang naghugas ng mga pinagkainan namin. Siya naman ay nagtungo na sa silid. Nang makatapos ako, ay kakatuksa na ako pero nakita ko sa maliit na siwang ng pinto na nakaluhod si Lolo Julio at umuusal ito ng isang panalangin. Tapos ka na palang maghugas ng mga pinagkanan natin. Halika na rito sa loob. Walang ibang kwarto maliban dito sa kwarto ko. Total ay maluwag naman ang papag ko. Dito ka na matulog. Tabi na tayo. Bukas ay samahan mo ako sa palengke. Magtitinda tayo ng isda. Saka bago tayo umuwi, bibili tayo ng mga damit mo. Nagmumukha ka kasing matanda sa suot mo Ayos lang ho ito, Lo. Ang importante ay may naisusuot ako. Huwag ka nang tumanggi diyan at baka magbago pa ang isip ko. Maraming salamat po talaga, Lolo Julio. Dininig po ng Diyos ang panalangin ko. Napunta po ako sa mabuti ang puso gaya mo. Hindi ka po nag-alangan na patuloyin ako sa bahay mo. Ang drama mo naman pala. Ganito kasi yan. Ramdam ko yung pinagdadaanan mo. Nung iwan kami ng nanay ko at sumama siya sa ibang lalaki, naiwan kaming magkakapatid sa tatay namin na lasenggo. Napapabayaan kami. Kaya natuto kaming manlimos para lang makakain. Mahirap talaga ang walang mga magulang o yung matapat ka sa mga magulang na pabaya. Tama na nga tong kadramahan natin na to. Halika na, matulog na tayo. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay nagtungo na kami sa dalampasigan para umangkat ng mga isda at dinala namin ito sa palengke. Tuwang-tuwa si Lolo Julio dahil napakabenta ng paninda namin ng araw na iyon at maaga kaming nakaubos. Aba, mukhang may hatid kang swerte Napakaagang naubos ang mga paninda natin. Nakakatuwa. Sana araw-araw ay ganito. Ako po, may hatid na swerte? Para nga po kay na Tia Lena.
Malas po ako eh. Malas at salot. Kasi wala silang puso, kaya minamalas sila sa buhay. Pag ako na inis sa tiyuhin at tiyahin mo na yan, papalitan ko ng puso ng saging ang mga puso nila eh. At yung mga puso nila, ipapakain ko sa aswang. Tulungan mo na akong linisin to at bibili pa tayo ng mga damit mo. Tinupad nga ni Lolo Julio ang pangako niya sa akin na bibilhan niya ako ng mga damit. Para talagang totoong apo ang turing niya sa akin. At parang hindi ko nakakayanin na mawalay pa sa kanya. Bale, ini-enjoy ko na lang ang bawat oras at araw na kasama ko siya noon. Pagkatapos naming bumili ng mga gamit ko, ay dumaan muna kami sa karinderya para kumain. Pag-uwi namin ay may mga tao nang naghihintay sa tapat ng bahay. Mga magpapagamot. Kahit hindi araw ng panggagamot niya noon, ay ginamot pa rin niya ang mga taong naghihintay sa kanya. Tila hindi nakakaramdam ng pagod si Lolo Julio. Kasi matapos magtinda sa palengke at mahabang lakaran, ay nakapanggamot pa rin siya. Ako naman ang taga-abot sa mga kailangan niya. Gaya na lamang ng langis, mga dahon, o kahit ano paman na kailangan niya sa panggagamot. Minsan ay niyaya niya akong magtungo sa kakahuyan. Mangunguha raw kami ng mga dahon at balat ng puno na kakailanganin niya sa panggagamot. Namulot na rin tuloy kami ng mga kahoy. Hapon na nang matapos kami. Habang naglalakad kami palabas ng kakahuyan, ay nakarinig kami ng mga pag-angil ng mga mababangis na hayop. Lo, naririnig mo yon? Parang may mababangis pong mga hayop ah. Hindi ko lang sila basta naririnig, Apo. Naaamoy ko pa sila. Amoy na amoy ko ang nakakasulasok nilang amoy. Humanda ka. Mapapalaban tayo. Ho? Mapapalaban tayo? Bakit po? Hindi lang basta-basta mababangis na hayop ang nasa paligid, kundi mga aswang na nag-anyong mga tao. Ano ho? Aswang na naman po? Hala, lagot na. Huwag kang matakot, iho. Ano ka ba? Parang hindi mo naman kilala ang lolo. Kahit gaano pa sila karami, kaya ko silang paslangin lahat. Basta't sa likod lang kita at huwag na huwag kang lalayo. Maliwanag ba? Opo, lolo. Nagpatuloy kami sa paglalakad at tinatalasan ko rin ang pakiramdam ko. Panay din ang lingon ko sa paligid dahil alam kong anumang oras ay maaaring umatake ang mababangis na hayop. Hanggang sa muli kaming mapahinto ni Lolo Julio. May isang baboy ramo kasi ang humarang sa amin. Napakalaki nito at mapupula ang mga mata. Lo, baboy ramo po. Nauulam po yan, di ba? Ano ka ba naman, Paulo? Uulamin mo ang aswang? Aswang po yan? Binitiwan ko ang buhat-buhat kong kahoy at kumapit ako ng mahigpit sa damit ni Lolo Julio. Anak ka ng tinapa, Paulo. Paano akong makakalaban sa aswang na yan kung kakapit ka sa damit ko? Kaagad akong bumitiw sa damit niya at kinuha naman niya ang punyal at buntot pagi sa dala niyang bag. Oh, halika. Kay aga mong magbago ng anyo ah. Lumapit ka rito nang maiihaw kita. Sakto, marami kaming nakahoy. Umangil naman ang aswang at inilabas nito ang matutulis na ngipin, maging ang mga pangil nito. Bigla nga itong lumundag ng mataas at naitulak nito si Lolo Julio. Pero mabilis na bumangon si Lolo at hinampas niya ito ng buntot pagi. Nasugatan ito at umusok ang parte ng katawan nito na tinamaan. Pero tila walang nangyari dahil lumusob na naman ito. Kaya ang ginawa ni Lolo Julio ay inihagis niya ang hawak niyang punyal at tumarak ito sa muka ng aswang. Habang nangingisay ito, ay nilapitan ni Lolo at walang tigil na pinaghahahampas ng buntot pagi.
Nang may biglang sumuwag sa akin mula sa aking likuran. Dahilan upang madapa ako. Tumama pa ang ulo ko sa bato. Mabuti na lang at hindi malaki ang natamo kong sugat. Kaagad na napansin iyon ni Lolo. Kaya naman ito ang hinarap niya at pinaghahampas ng buntot pagi. Umaalingaw-ngaw ang hiyaw nito habang walang tigil sa paghampas si Lolo. Wala siyang pakialam kahit saan ito matamaan. Hugutin mo ang punyal ko sa isang aswang. Dalian mo, Paulo! Tumakbo nga ako sa una niyang nakalaban at hinugot ko ang punyal. Sumigaw siya na ihagis ko iyon sa kanya, kaya iyon ang ginawa ko. Nang masalo niya iyon ay agad niya itong itinarak sa liig ng aswang. At kaagad din itong nangisay. Pinapanood pa namin ang pangingisay nito at bigla itong nagbago ng anyo. Naging kawangis ito ng tao. Kaya ikaw, Paulo, matuto kang makiramdam sa mga nakakasalamuha mo. Dapat alam mo kung tao pa ba ang kausap mo o kasama mo. Baka kasi aswang na pala yon, hindi mo pa alam. Lagi mo silang titignan sa mga mata. Kapag napansin mong baliktad ang refleksyon mo sa mga mata nila, malamang sa malamang aswang yon. Matatalim din kung tumingin ang aswang. Nanlilisik ang kanilang mga mata. Ang iba naman ay mapupula. Hayaan mo, kapag may panahon tayo, tuturuan kitang makipaglaban sa mga aswang para kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Anumang oras at pagkakataon, silaban na natin ang mga bangkay ng mga ito. Gumamit kami ng mga kahoy upang masilaban na namin ang dalawang aswang na nakalaban niya. Sa tuwing nanggagamot si Lolo Julio ay pinapanood ko siya. Tunay na nakakamangha ang kanyang ginagawa. Madaling araw pa lang ay gumigising na siya dahil may mga nakapila na sa labas upang magpagamot. Ako rin ang tagalista ng mga pangalan ng mga ito. Kung sino ang naunang dumating ay yun ang unang gagamutin. Matagal nang nanggagamot si Lolo Julio, lalo na kapag biktima ng kulam o barang ang pasyente. May mga taga-ibang probinsya din ang dumadayo sa kanya. Minsan, isang babae ang ginagamot niya. Ayon sa magulang na kasama nito, ay nayanggaw daw ito. Hindi ko pa noon nauunawaan kung ano ang nayanggaw. Kaya nang matapos niya itong gamutin, sa pamamagitan ng pinainom niya ritong likido, ay tinanong ko siya tungkol doon. Lo, ano bang nayanggaw? Di ba nayanggaw yung babae? Kagagawan iyon ng mga aswang. Niyayanggaw nila ang isang tao para maging kagaya nila ito. Iba't ibang pamamaraan ang ginagawa ng mga ito sa mga gusto nilang iyang gawin. Kagaya na lang ng sa pagkain, may inihahalo sila rito. At kapag nakain yun ng tao na gusto nilang biktimahin, maglalaway ito. Mauulol na parang aso at maghahanap na rin ng sariwang karne ng hayop. At pag malala na, ay pati karne na ng tao. Mabuti po at nagagamot mo pa sila. May mga nayanggaw na hindi ko na nagagamot. Kasi matagal na silang nayanggaw. Yung mga bago pa lang ang mga kaya kong gamutin. Sa pamamagitan ng pagpapainom sa kanila, para maisuka nila ang lahat ng kinain nila, pati na ang itim na perlas. Nakita ko nga po yun kanina eh. Pero hindi ko po kinayang panoorin ng matagal. Maging ako po kasi ay naduduwal na. Buti po malakas po ang sikmura mo pagdating sa ganyan. Oo naman. Sanayan lang naman yan. Sa tagal ko nang nanggagamot, sanay na ako. Lumipas pa ang ilang araw, linggo at buwan, ay nanatili pa rin ako sa puder ni Lolo Julio. Pagdating namin galing pagtitinda ng isda, ay sinasanay niya akong makipaglaban. Tinuturuan niya rin akong humawak ng mga patalim gaya na lamang ng punyal. Hindi uso kay Lolo Julio ang salitang tama na. Hanggat maliwanag pa, tuloy pa rin ang ensayo. Noong unang pag-iensayo namin, ay napakarami kong sugat na natamo kay Lolo. Pero habang tumatagal, natututo na akong umiwas at makipaglaban. Pero siyempre,
Hindi ko kaya ang kakaibang lakas ni Lolo Julio. Isang gabi, nakita ko siyang nakatingala sa kalangitan. Malungkot ang mukha niya habang hinahaplos niya ang pangil ng kidlat. Naupo naman ako sa tabi niya at nakitanaw na rin sa langit. Payapa ang paligid. Masarap pagmasdan ang mga bituin at ang buwan. Bakit hindi ka pa natutulog? Wala ka pa po kasi sa silid natin eh. Bakit ka po malungkot, Lo? Hindi po ako sanay na makita kang tahimik. Abay, wala naman akong kasama dito kanina. Alangan namang magsasalita akong mag-isa, di ba? E di para naman akong tinakasan ng bait noon. Natawa na lamang ako sa isinagot niya sa akin. Maiba tayo. May nais lamang akong itanong sa iyo. Ano po yun, Lo? Paano kung ikaw ang mapili kong magmana ng aking mutya? Tatanggapin mo ba? Ako ho? Bakit naman po ako, Lo? Ayaw mo ba? Sagot! Gusto po. Pero bakit ako po? Kagaya ng sinabi ko sa iyo noon, hindi ko pwedeng ipagkatiwala sa mga pamangkin ko ang mutya dahil alam kong gagamitin lamang nila ito sa kasamaan. Isang karangalan po na ako ang napili niyong magmana sa mutya. Marami pong salamat, Lolo Julio. Dahil batid kong mabuti kang tao, Paulo, at alam kong hindi mo ako bibiguin, at alam ko rin na hindi mo ito gagamitin sa kasamaan. Dahil sa oras na gamitin sa kasamaan ang mutya, mawawalan ito ng kapangyarihan at maaari mo pa itong ikapahamak. Nangangako po ako na hinding-hindi ko po gagamitin sa kasamaan ang mutya at pakakaingatan ko rin po. Mabuti kung ganun, iho. Hindi ako nagkamali sa iyo. Sa takdang panahon ay ipapamana ko na ito sa iyo. May isa pa pala akong bilin sa iyo. Lahat ng lalapit sa iyo na manghihingi ng tulong o kahit yung alam mong nangangailangan ng tulong mo, huwag na huwag mong pagdadamutan ng tulong. Tumulong ka sa abot ng iyong makakaya. Opo, Lo. Tatandaan ko po yan. Mula po nang tumira ako sa inyo, marami po akong natutunan. Saka naranasan ko po ulit ang maging importante. Malaki rin ang naitulong mo sa akin. Nung dumating ka sa buhay ko, naging masaya ako. Pakiramdam ko, naging buo ulit ako. Nagkaroon ako ng pamilya. May nagmamahal sa akin ng totoo, kahit hindi ko kadugo. Dahil ganun din po ang ginawa mo sa akin, Lolo. Minahal mo rin po ako at pinagkatiwalaan. Sa'yo ko po nahanap ang pagmamahal na hindi ko naranasan sa tiyuhin ko. Nagiging madrama na naman tayong dalawa. Halika na nga, matulog na nga tayo. Nagtawanan naman kaming dalawa habang papasok sa loob ng bahay. Kinaumagahan habang nasa palengke kami, ay may hindi ako inaasahang customer. Dahil si Tia Lena iyon. Aba, nandito ka lang palang salot ka. Tindero ka na pala ng isda. Hindi po ako salot. Wala na ako sa puder mo. Kaya wala ka ng karapatang pagsabihan ako ng kung ano-ano. Talagang naging matapang ka ng kutong lupa ka ah. Anong nangyayari dito? Oy tanda, ikaw ba ang nakaampon sa lalaking yan? Oo, ako nga, bakit? Anong problema doon? At sino ka ba? At nanggugulo ka rito sa tapat ng paninda namin? Pwes, umampong ka ng salot at malas. Aba, si Paulo, malas ka mo. Oo, malas sa buhay ang lalaking yan. Ah, ikaw yung asawa ng tiyuhin niya. Alam mo, swerte sa buhay ko si Paulo. Kung may malas man dito, baka ikaw yon at hindi siya. Mabuti pa umalis ka na sa tapat ng paninda namin. At baka ibuhos ko sa iyo ang tubig na pinaghugasan ko ng isda. Kasing amoy pa naman yon ng lansa mong ugali. Layas! Aba, mayabang kang matanda ka. Kaya pala yumabang din ang lalaking ito kasi mayabang ang nakapulot sa kanya. Magsama kayo? Nagsasama naman talaga kami. Bakit kailangan mo pang sabihin? May karma din ang kagaya niyong masasama ang ugali. Hintayin mo lang. Parating na yon. Baka na traffic lang. Natawa naman ako sa huling sinabi ni Lolo Julio. Nang mapansin yun ni Tia Lena,
ay umusok lalo ang ilong nito sa galit. Padabog itong umalis at bumubulong. Nilapitan naman ako ni Lolo at inakbayan sa balikat. Yun pala yung Tia Lena mo. Aba, talaga palang magaspang ang ugali eh. Kahit sa public place, nagbubunga nga. Hindi marunong mahiya. Mabuti na lang talaga at umalis ka na sa poder nila. Yung mga ari-arian nyo na kinamkam nila, hayaan mo na yun sa kanila. Abuloy mo na. Biro lang. Lahat ng sinabi niya kanina, hindi yun totoo. Kasi siya ang salot at siya ang malas. Nagpakawala na lamang ako ng peking ngiti kay Lolo Julio at pinilit kong alisin sa isipan ko ang mga nangyari ng araw na yon. Tinatak ko na lang sa isipan ko na hinding-hindi na nila ako masasaktan pang muli. Hanggang dumating ang araw na ipapamana na sa akin ni Lolo Julio ang mutya. Sigurado ka po ba, Lo? Oo naman no. Buong gabi kong pinag-isipan ito. Halika. Ako mismo ang magsusuot sa'yo. Wala akong anak eh. Kung tutuusin, ang pagpapasa ng mutya o anting-anting ay dapat sa panganay na anak na lalaki. Eh ang kaso, wala naman ako noon. Kaya sa'yo na lang na itinuturing ko ng parang totoo kong apo. Maluha-luha ako dahil sa mga binitiwang salita ni Lolo Julio. Lalo na nang ipasa niya sa akin ang mutya. Pagkasuot ko nito, ay tila may kuryenteng dumaloy sa aking mga ugat. Kakaibang lakas din ang nararamdaman ko. Ganoon pala ang pakiramdam kapag may tangan kang mutya ng pangil ng kidlat. Ingatan mo yan, apo. Habang suot-suot mo yan, isipin mo na lang na lagi mo akong kasama. Bakit naman ganyan po ang salita niyo, Lo? Para ka namang aalis eh. Matanda na ako, Paulo. 85 anyos na ako. Kahit anong oras o araw, maaari na akong magpaalam dito sa mundo. At kung mangyari man yan, lagi kang mag-iingat, apo. Tandaan mo ang lahat ng bilin ko. Maging mabuti kang tao sa lahat ng pagkakataon at maging matulungin ka sa kapwa. Kahit po sa taong nakasakit sa damdamin natin? Sandali siyang natahimik bago ako tinanguan. Sa mundong ito, may mga tao talaga na makikilala natin. Nasasaktan lang tayo. Pero may mga tao naman na handa tayong mahalin. Gaya ng ginawa natin sa isa't isa. Maluha-luha akong yumakap kay Lolo Julio. Mahigpit na yakap ang ibinigay ko sa kanya na kanya namang ginantihan. Matapos ang mahigpit naming pagyayakapan, ay nagpaalam ako at nagtungo sa kusina para uminom ng tubig. Subalit habang umiinom ako ng tubig, ay nakarinig ako ng kalabog. Bigla akong kinabahan kaya nabitiwan ko ang baso at tumakbo ako agad kung saan ko iniwan si Lolo Julio. Naabutan ko siya sa sahig na wala ng buhay. Paulit-ulit ko siyang tinatawag sa pangalan habang humahagulgul ako ng iyak. Pero hindi na siya nagising. Iniwan na ako ni Lolo Julio. Dinala ko pa siya sa ospital, pero dead on arrival daw si Lolo. Sobrang sakit. Parang bumalik ang lahat ng sakit noong bata ako, nung mamatay ng sabay ang mga magulang ko. May mga tumulong sa akin sa burol ni Lolo. Pero ako, wala akong imik. Tulala lang ako o di kaya ay umiiyak. Nawalan na rin ako ng gana sa lahat. Ni hindi na nga ako nakakaramdam ng gutom. Puro tubig na lamang ang laman ng tiyan ko. Narinig ko ang usapan ng mga tao patungkol kay Lolo Julio. Kung gaano ito kabuting tao noong nabubuhay pa. Nang mabalitaan iyon ng mga taong ginamot niya noon, ay nagpuntahan ang mga ito at nakiramay. May mga ilang kamag-anak din si Lolo na nagpunta, pero umalis din kaagad. Para bang baliwala lang sa kanila si Lolo. Hanggang sa mailibing nga siya. Doon ko mas naramdaman yung sakit at lungkot dahil nag-iisa na ako. Kahit saan ako tumingin sa loob ng bahay, ay naaalala ko siya.
Ang mga ngiti at tawa niya, yung masasayang alaala namin sa maikling panahon, ay napalitan ng kalungkutan. Isang araw noon ay naisipan kong maglinis ng bahay. Naisipan ko ring linisin ang cabinet ni Lolo. Pagbukas ko sa cabinet ay may nakita akong maliit na kahon. Pahaba ito at nang buksan ko ay naglalaman ito ng mga pera. Sa ibabaw nito ay may nakasulat. Sulat iyon ni Lolo Julio. Habang binabasa ko yon, walang tigil ang pagpatak ng mga luha ko. Nakasaad kasi sa sulat na sa akin daw ang lahat ng perang iyon. Ibili ko ng mga pangangailangan ko at magpatuloy daw ako sa pag-aaral. Napayakap na lamang ako sa sulat niya habang patuloy sa pag-iyak. Kahit masakit at mahirap, ay pinilit kong magpakatatag para kay Lolo Julio at para sa sarili ko. Sinunod ko ang mga bilin sa akin ni Lolo. Nag-aral nga ako ng high school at nagkaroon ng mga kaibigan. Dahil doon ay nabawasan ang lungkot ko sa pagkawala niya. Kung minsan ay napapanaginipan ko siya, sinasabi niya sa akin na magpakatatag ako at maging masaya ulit. Kung minsan ay may nagtutungo sa bahay upang magpagamot sa akin. Hindi nga lang kagaya noong nabubuhay pa si Lolo na nagpila ang mga pasyente. Hindi ko alam kung bakit ako nagkaroon ng kakayahang manggamot dahil siguro sa pangil ng kidlat. Hanggang sa makatanggap ako ng masamang balita mula sa isang kakilala. Alam mo na ba ang nangyari sa Tia Lena mo? Bakit? Anong nangyari kay Tia? Malala ang sakit. Sabi ng doktor, may kanser sa bituka ang tiya mo at may taning na ang buhay. Ano? Totoo ba yan? Kailan pa? Ilang buwan na rin ang nakakalipas. Biglaan nga eh. Ang sabi naman ng iba, baka raw nakulam. Ang dami kasing kagalit ng tiyahin mong yun eh. Laging napapaaway sa sugalan dahil sa ugali. Maiwan na muna kita ha. Kailangan kong puntahan si Tia Lena. Ano? Bakit pa? Para saan? Hindi ba't hindi naman naging mabuti yung mga yun sa'yo? Tama lang yung nangyari sa kanya. Kahit na Rio. Kung totoo ngang nakulam siya, kailangan niya ang tulong ko. Ano naman ang alam mo sa pagkontra sa kulam? Basta. Nagtungo nga ako sa bahay nila Tio Oscar at naabutan kong nakaupo si Tia Lena sa terrace. Malaki ang tiyan nito na parabang buntis. Hoy! Anong ginagawa mo rito? Sigaw niya, pero si Tio Oscar ay biglang lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Luhaan ang mga mata niya habang paulit-ulit siyang humihingi sa akin ng tawad. Matagal ko na po kayong pinatawad, Tio. Kalimutan na po natin ang nangyari noon. Tia Lena, patawad po sa pagsagot-sagot ko sa inyo noon. Alam ko pong mali ako. Bakit ka hihingi ng tawad? Wala ka namang kasalanan. Saka kasalanan ko rin ang nangyari sa akin. Masaya ka na ba? Kasi tumalab na sa akin ang karma. Naku, hindi po. Hindi po ako magiging masaya dahil may sakit ka. Ang totoo po niyan, kaya po ako nandito ay para gamutin ka. Nabalitaan ko po kasi na may posibilidad na nakulam ka at hindi kanser ang sakit mo. Nagkatinginan nga silang mag-asawa bago muling bumaling ng tingin sa akin. Talaga bang bukal sa puso mo ang tulungan ako? Kahit hindi ako naging mabuti sa'yo? Oo naman po. Gaya nga po ng sabi ko kanina, napatawad ko na po kayo. Nang gamutin ko nga si Tia Lena, ay nalaman kong wala nga siyang kanser sa bituka o colon cancer. Dahil ang dahilan ng pagkakasakit niya ay isang kulam. Nalaman ko na ipinakulam siya nang nakagalit niya sa sugalan. Natalo ko ang nangulam kaya napunta ang sumpa sa nagpakulam. Nang gumaling si Tia Lena ay naging mabait na siya sa akin at ipinagmamalaki ako. Isa raw akong napakagaling na manggagamot. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na kaya lang naman ako nakakapanggamot ay dahil sa mutya ng kidlat. Pero ganun pa man ay masaya ako dahil hindi pa huli ang lahat sa aming tatlo para magkapatawaran
at matutunang mahalin ang isa't isa. Pinababalik na rin nila ako sa bahay at huminto na si Tia Lena sa pagsusugal. Naging mabuti siyang asawa at naging mabuti rin siya sa akin. Sila na rin ni Tio Oscar ang nagpaaral sa akin sa kolehiyo. Pero natigil ako gawa ng may mga taong umaasa sa akin. Ang sabi pa ni Tia Lena ay utang niya ang buhay niya sa akin. Kung hindi daw dahil sa akin ay baka pumanaw na siya. Tunay na kay sarap magpatawad. Hindi kasi natin matatamo ang tunay na kapayapaan at tagumpay kapag may kagalit tayo. Lalo na kung mahal natin ito sa buhay. May mga tao rin na nagpupunta sa bahay nila Tio upang magpagamot. Kagaya ni Lolo Julio, may mga sakit na hindi ko napapagaling. Lalo na yung may mga malalalang sakit at oras na talaga upang lisanin ang mundo. Kaya yung iba, hindi naniniwala sa kakayahan ko. Pero ang nagpapatunay na marunong akong manggamot ay yung mga taong napapagaling ko at isa na nga roon si Tia Lena. Nakikipag-away pa nga siya sa tuwing may nagsasabi na peking albularyo ako. Sabi ko naman sa kanya ay hayaan na lamang niya dahil hindi lahat ng tao ay mapipilit nating maniwala sa atin. Paulo, may umaatake na namang aswang ah. Nung nakaraang gabi lang, inatake ng aswang yung apo ni Mang Raul. Mabuti na nga lang at nahagisan daw ng asin. Kaya ayun, hindi na pinapalabas yung buntis. Napakadelikado talaga dito sa lugar natin. Kung hindi masasamang tao ang makakaengkwentro mo, aswang naman. Oo nga eh. Anong uri daw ba ng aswang yung umatake sa apo niya? Manananggal daw eh. Yung nahahati yung katawan. Kaya mo bang kalabanin yung mga ganong uri ng aswang? Oo naman, kayang-kaya ko. Lakas loob kong sagot kay Rio. Kinagabihan ay nagtungo nga ako sa bahay nila Mang Raul. Inaabangan ko ang muling pag-atake ng aswang. Pero tahimik naman at walang umaaligid. Subalit nang paalis na sana ako sa bahay nila, ay may narinig akong pagaspas ng mga pakpak. At batid kong iyon na nga ang manananggal. Hinintay ko siyang makadapo sa bubong at nang naroon na nga siya ay umakyat ako. Nagulat pa nga ito nang makita ako. Balak sana niya akong hampasin ng pakpak niya pero mabilis ko siyang iniwasan at nahampas ko ng buntot pagi ang pakpak niya. Umusok ito at napunit kaya humiyaw siya ng malakas. Sunod ko namang hinampas ay ang kabilang pakpak niya upang tuluyan na siyang hindi makalipad. Gaya nung una, umusok din ito. Galit na galit siya sa akin, pero wala siyang magawa. Sinubukan pa niyang lumipad pero hindi na niya magawa. Sinipa ko naman ito at bumulusok ito pababa sa lupa. Pagkababa ko sa lupa ay sumusuka na ito ng dugo, pero pinipilit pa rin nitong magsalita. Ang sabi niya ay magbabayad daw ako. Pero maya-maya lang ay nalagutan na ito ng hininga. Naglabasan naman ang mga tao at tuwang-tuwa sila dahil natalo ko ang aswang. Sa wakas daw ay magiging panatag na sila. Wala nang aswang ang manggugulo sa mga buntis. Napakagaling mo, Paulo. The best ka talaga. Ikaw na ang bagong tagapagligtas sa lugar natin. Mabuhay si Paulo! Mabuhay! Sumigaw naman ang mga tao habang binabanggit nila ang salitang mabuhay. Wala po yun. Tutulong at tutulong po ako sa abot ng aking makakaya. Pamangkin ko yan. Napakahusay sa panggagamot at pakikipaglaban. Hindi pa marunong magtanim ng galit sa kapwa. Malaki ang naging kasalanan namin sa kanya noon, pero mas pinili niyang patawarin kami. Dahil mahal ko po kayo ni Tia Lena. Mahigpit na yakap nga ang iginawad sa akin ni Tio Oscar. At nagulat naman ako sa biglang pagsulpot ni Tia Lena. Nakiyakap din siya sa amin habang umiiyak. Mula nang malaman ng ibang tao ang kakayahan ko, ay dumami ang mga kaibigan ko. Marami na rin ang nakakakilala sa akin. Dinadayo na rin ako ng mga nais magpagamot. Magpasa hanggang ngayon
ay nakikipaglaban pa rin ako sa mga aswang at nanggagamot ng mga tao. May asawa at 2 anak na rin ako at parehong lalaki ang mga ito. Darating ang panahon na isa sa kanila ang pamamanahan ko nang mutyang naman ako kay Lolo Julio. Kamakailan lang ay muli kong napanaginipan si Lolo Julio. Masaya raw siya para sa akin at ituloy ko lang daw ang mga nasimulan niya. Hanggang dito na lamang po at ipinapauna ko na po ang aking pasasalamat kakilabot kung mapipili niyo po ang aking kwento.